Kasama natin si Diana Go ng Unity for Wage Increase Now. Good morning ho. Welcome sa DZRH. Good morning, ma'am. Yes po, good morning po. Apo, ma'am, good morning ho. Welcome sa DZRH. Paano ba ito, ma'am? Yung ating pinaglalaban na wage increase at papakinabangan naman talaga ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila kahit hindi ho yung mga minimum wage earner, partner, di ba? Kahit yung mga above ng kaunti. Oo. Dapat yung makikinabang dito. Pero nabitin pa ho ngayon. Ano hong pagtingin dito ho ng inyong grupo? Naku, yun nga po, kaya hindi ko din po talaga masabing good na good ang morning nating mga manggagawa. Kasi kada taon tayo nagkakaroon ng petition sa wage boards para maitaas yung sahod kahit sa antas man lang na nakabubuhay. Kasi hindi naman natin nakikita yung minimum wage na talagang makakasapat doon sa pamilya ng mga manggagawa. Ngayon yung pag-atras palalo o pagbawi doon sa minimum wage na 85 pesos na actually hindi nga 85, 60 lang para sa taon na to. Talagang nakakalungkot at saka nakakadismaya kung hindi man nakakagalit. Kasi pinagmamalaki ng gobyerno na ito yung makasaysayang taas sahod, pero tiningin-tingin na nga, tapos ngayon, talagang binawi pa. Kaya parang naging na lang to, pampabango na lang ng gobyerno para sa ating mga manggagawa. Na imbis na ibigay yung nakararapat, talagang mas pinapaboran nila yung interest ng mga malalaking kumpanya. No? Nakita natin yung kapalit ng implementation ng 60 pesos na wage increase ay 10 billion pesos na pagbabayaran ng mga malalaking kumpanya na to. At yung kahit na wage board na at DOLE na mismo ang nag-implement yan, kayang-kayang brasuhin ng isang regional trial court. No? Oo. Ma'am, lumalabas ngayon na first time itong nangyari at sabi nga natin, masamang precedent ito dahil tama yung binanggit mo. Pwede na palang brasuhin ng isang RTC ang isang order na dapat sana ay National Wages and Productivity Commission lamang ang kubakamada. Anong magiging epekto nito, ma'am, doon sa mga susunod pang mga wage increase or adjustment at maging yung paglaban natin para sa patas na sahod para sa mga manggagawa? Una po talaga, ang kritisismo ng Unity for Wage Increase Now, ang wage increase ng Wage Order 27 ay talagang 60 pesos lang, no? Dahil sa batas, no, every 12 months lang ang cycle ng wage adjustments, no? So kung 25 pesos ay may idadagdag pa sa Enero, no, sa susunod na taon, baka wala nang chances, no, na magkaroon ng mas malaki pa doon sa 25 para sa susunod na taon. Pangalawa po, no, makita natin na bago pa man yung implementation o kahit man desisyon ng wage boards para doon sa wage adjustments, nakasama naman ang mga economic groups at kahit yung employers group doon sa consultations, no. So kung meron man sana silang grievances, dapat doon nila isinetel, hindi kung kailan tapos na, no. At kahit naman sabihin natin na yan ay quote-unquote malaking taas sa sahod, kulang na kulang pa rin, no? Dahil sabi nga natin, nakita natin sa isang research, no, ng isang ng EILR, ng Ecumenical Institute for Labor and Education Research, hindi pa tataas sa 15% ng micro, small and medium enterprises ang inilalaan nila para sa sahod ng mga manggagawa nila. So may capacity, no? May kita nga natin meron ng ibang mga small businesses na nag-a-announce na sila ay magpapatupad ng wage increase. May mga nagpatupad na. Oo. Opo, kaya yun po, maraming salamat dun sa tiwala ng mga business owners na yun. Pero ang higit sa lahat, kailangan natin singilin yung gobyerno. Bakit hinahayaan niya na kahit yung mga small businesses may capacity, pero yung mga mismong file ng petition para doon sa injunction, malalaking corporations to lalo na ito mga construction businesses. Alam naman natin may mga hulog yan, no? Maraming issues of flood control at corruption. Meron pa silang capacity magbayad ng bail bonds doon sa injunction, no? Kapalit lang nung kakaunti na nga lang na pag-asenso sana ng manggagawang Pilipino. Nakikita din natin kasi yung ano bang kapalit ng sahod.
ang sahod ng manggagawa, para yan doon sa trabahong ginawa niya, no? Yung mga businesses naman, hindi naman din yan lalago kung hindi nagtatrabaho yung mga manggagawa. Correct. Kaya dapat fair lang, no? Na maibigay yun sa mga manggagawa at hindi doon sa bulsa lang Oo. ng mga businesses. Ang tanong nga ngayon, ma'am, kung sakali na tuluyan na naharangin yung implementasyon nitong wage increase na ito, papaano yung ilang mga manggagawa na una lang nakatanggap ng 60 pesos na taas sahod? Babawiin daw ba yung mga yun pa? Actually, dapat hindi nang bawiin yan at dapat fully implemented na yan, no? Kahit nga yung DOLE, hindi natin maintindihan kasi nag-release sila na Administrative Order 264. Pero hindi din naman malaman kung paano niya babrasuhin yung mga ganitong court decisions, no? Kaya parang nakatiwangwang lang yung asa ng mga manggagawa doon sa taas sahod. Ang kailangan natin gawin ngayon, no, yung ilang mga grupo kasama din natin, nag-file na tayo sa Regional Trial Court ng Pasig ng intervention, no, para talagang ipanawagan natin na hindi nararapat na lumagpas na sa jurisdiction yung trial court nila. At maging question din dun sa mga huwes na bakit nila pinayagan yung ganitong klaseng decision na hindi naman nila jurisdiction. Ang banggit nga, ma'am, ng ilang lawmaker natin, si Representative Sendanya, dapat moto proprio ang Korte Suprema silipin, imbestigahan itong issue na to. Nagkaroon ba ng pang-aabuso sa kapangyarihan yung RTC? Dahil unang-una sa lahat, klaro yung sinasaad ng Labor Code na hindi dapat mag-i-issue ang Korte ng TRO o ng injunction sa wage increase na ipinalabas ng Regional Wage Board. Yes, correct. Kahit nga, di ba yung Senate, nagkaroon na din sila ng signing na kailangan i-implement yung wage order. Ngayon, lumapit din tayo sa Congress para magkaroon sana ng investigation tungkol nga dyan. Kasi alam natin na hindi basta-basta na harangan yung isang wage order, no, na ayon naman sa batas, talagang nararapat ibigay. Ang gusto din natin, no, hikayatin din natin yung iba pang mga manggagawa, magkaroon tayo ng mga different avenues para sa grievances. Ipanawagan natin yan sa social media, no? Yung Unity for Wage Increase now, alliance kasi siya ng mga manggagawa na walang capacity na may karoon ng legal representation. Kaya ang gusto natin, no, mag-sign up sila, ipanawagan natin yan sa mga iba pang venues, no? Sumama tayo sa mga pagkilos, no? Kasi pag naipa-pressure natin yung gobyerno, magbibigay yan ng malaking tungkulin sa atin na ilaban yung ating mga karapatan. Ma'am Indiana, gaano ba kalaki yung nawawala ngayon? Considering na maliban doon sa TRO, tapos ngayon injunction na nga ng tuluyan, gaano na nakalawak o karami yung nawawala sa ating mga manggagawa? Sabi mo nga, unti-unti tayong ninanakawan dito sa 85 pesos o 60 pesos pa nga lang na hindi natutupad. Yes po, actually, yung isang argument na ginamit ng UWIN doon sa petition natin for this year, mababa na talaga yung halaga kahit yung piso pa lang, no? Kahit sa peso kontra dolyar, nakita natin na yung halaga ng isang piso na lamang ngayon, nasa 75 cents, no? So kung babawasan mo pa yun para sa manggagawa, walang ibang tutunguhin yung manggagawa kundi mabaon sa utang, no? May kita natin nasa halos less than 20% na yung nakita nating real value o yung tunay na halaga ng isang sahod ng manggagawa. At itong kakarampot na sahod na dapat sana naipatupad na nitong Hulyo partner, di ba? End of July. At hanggang ngayon hindi pa rin napapatupad ka dahil dito malamang milyon o magkano na kaya itong mga dapat sana sinahod na ng ating mga manggagawa, Ma'am Indiana? Yes po. Kaya talaga ang panawagan ng Unity for Wage Increase now, gawing nakabubuhay yung sahod ng ating mga manggagawa. Yung sa pag-aaral natin, na hindi naman to basta-bastang hinihingi lang ng manggagawa. No? Yung 1,200 na family living wage sa buong bansa, nakakasapat yun para mabuhay ng disente yung manggagawa. At yung hinihingi ng mga manggagawa, hindi naman
magarbong lifestyle, no? Ang gusto lang natin mapakain ng 3 beses ng masustansya yung ating pamilya, makapagpaaral ng mga anak, no? Magkaroon ng kahit kaunting savings at syempre makabayad doon sa mga tumataas na presyo ng mga bilihin, no? Kasi ang bilihin araw-araw pwedeng tumaas, pero ang sahod ng manggagawa minsan na nga lang sa isang taon ayaw pang ipagbigay ng ating gobyerno. Ma'am Indiana, may plano po ba yung grupo at inyo pang mga kaalyado na dumulog po sa Korte Suprema para maresolba itong usapin na to sa lalong madaling panahon? Actually, isa yun yung gusto din namin i-explore na mag-Court of Appeals na din tayo. Kasi GA, malaking bagay ito, kung ito ay may implement man sa NCR, most likely pwede itong ma-implement Correct. sa iba pang mga rehiyon. Na ayaw din natin mangyari dahil nagsisimula na ang wage consultation sa iba pang mga region sa panahon na ito. Yun na nga yung isusunod nating tanong, partner, at saka sinasabi natin kanina bago tayo nagsimula kay Ma'am Indiana, hindi lang ito epektibo sa Metro Manila. Tama ma'am, dahil maraming pending hindi, tsaka the moment na mag-decide ang korte rito, maapektuhan ng lahat, buong Pilipinas ang Correct. naka-hostage dito. Yes po, kaya talaga ang panawagan na lang din talaga sana natin gawing national minimum wage. Kasi kung laging ginagawang pilot testing ang NCR, sa totoo lang, lahat naman sa buong bansa nakakaranas ng kahirapan. Minsan nga mas marami pang cost of living sa labas ng NCR at mas sila ang nangangailangan na makahabol doon sa pag-asenso ng kanilang mga pamilya. Ma'am, ang pangamba nga, Ma'am Indiana, yung itong isiste ngayon, magiging playbook na siya ng mga negosyante na ayaw magbigay ng aumento sa sahod sa kanilang mga manggagawa. Kumbaga, ito na yung kanilang ipambabala, magiging takbuhan na nila yung mga korte kapag kapo ganito. Oo, yun nga ang nakakadismaya dahil itong mga employers na to, meron silang avenue na sumama doon sa wage consultation, no. Every year may ganyan, no. Tapos kahit ang UWIN, every year din nagfa-file ng petition. Pero ang nangyayari, mas pinili nilang paboran itong employers group kumpara doon sa milyong-milyong manggagawa nagre-representa para sa hanay ng minimum wage, no. Kaya unfair at unjust yung nangyari na ganito sa Ma'am, atin. final point na lang on my end. Lumalabas na yung isa doon sa mga petitioner, particular yung Redicon Construction partner ay contractor din ng pamahalaan sa iba pang mga proyekto. Paano natin tinitignan na government contractor mismo yung nag-apply at nag-petition na ito sa hukuman at silang kinatigan ngayon ng korte? Yun, actually, malaking grounds yun, for questioning. Kaya magandang maimbestigahan talaga yan. Tayo naniniwala tayo na hindi lang yan basta-basta nangyari, Dahil, siyempre, kung ito ay isang malaking business at lalo pat may connection sa gobyerno, kaya din hindi nakakapagtaka bakit ang statement lang din ni Secretary Tolentino ay nalulungkot siya doon sa nangyari at kailangan natin iasa na lang doon sa desisyon ng korte o irespeto natin yung desisyon ng korte when in fact may mandato yung DOLE na panghawakan niya yung kanyang trabaho para i-implement ng wage order na yan. Alright. At Ma'am Indiana, nasa inyo ho pagkakataon, baka may mga invitation kayo sa mga programa or activities nyo. Go ahead po, ma'am. Ayun, nananawagan po tayo sa lahat ng mga manggagawa, lalo na po doon sa mga kasama natin mga contractual, agency, hindi pa regular, karamihan dyan mga minimum wage earners. Gusto natin magkaroon kayo ng venue para iboses na karapatan natin na makuha yung 85 pesos na yan. Pwede po kayong mag-message sa page namin sa Unity for Wage Increase Now kung gusto niyo po magpa-member. Lahat po tayo ay nag-exhaust ng iba pang proper venues para ipanawagan yung ating petition para sa 1,200 living wage sa buong bansa, ngayon po tayo ay nagfa-file na ng intervention sa Pasig RTC. Gusto din po natin na nag-tap na din po tayo sa Congress na magkaroon ng investigation dito sa petition for injunction na
pinasa na nga, no? Gusto din natin na sumama yung mga manggagawa sa mga pagkilos, lalo na dito sa harapan ng DOLE, sa harapan ng Pasig RTC, no? At syempre, singilin din natin si Pangulong Bongbong Marcos, no? Nagsabi siya nung before na hindi niya pipigilan yung pagtaas ng sahod dahil meron nang naunang nagpahayag na gustong magpasuspend, no. Bigyan niya ng halaga yung mga manggagawa, kaya dapat ibalik din sa manggagawa yung nararapat na karapatan nila. Yun lang po. Alright, maraming salamat ma'am sa pagsama sa amin ngayong umaga. Happy Sunday po. Kahit sabi mo nga kanina hindi kasiyahan ang umaga natin ngayong araw. Salamat ma'am, happy Sunday. Thank you po. Si Ma'am Indiana Go ng Unity for Wage Increase Now. Oras na